Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak pa ng walang gutom program ng pamahalaan upang maabot ang 1 milyong pamilyang Pilipino. Tiniyak ng Pangulo na ang programa ay hindi lamang tutugon sa kagutuman kundi magtataguyod din ng masustansyang pagkain at mas mabuting kalusugan para sa bawat pamilya. Si Rod Azurin para sa report. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Reducing Food Insecurity and Undernutrition with Electronic Vouchers or a Fuel Project, isang inisyatibo na naglalayong palawakin pa ang walang gutom program ng DSWD. Sa ilalim ng proyekto, puntirya nito na magbenepisyo ang 750,000 food poor households sa 2026, mahigit doble sa kasalukuyang bilang ng mga benepisyaryo na 300,000. Sa programang ito, magkasama po ang food assistance, yung pagbigay po ng mura na pagkain, nutrition education na nakakaunawa kung ano ang mga kailangan na kainin na iba't ibang klaseng pagkain para maging malakas po ang ating katawan, matibay po ang ating kalusugan. Ang Walang Gutom program ay nagbibigay ng 3,000 piso bawat buwan na electronic food credit sa bawat benepisyaryo, sa pamagitan ito ng Electronic Benefit Transfer Card na maaaring magamit sa mga accredited retailers upang makabili ng kinakailangang food items. Dahan-dahan po, dahil siyempre ginagawa pa rin po natin yung sistema, dahan-dahan po maaabot na natin lahat ng poorest, pinakamahirap na 1 million na pamilya ay makokobera na nitong ating programa. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa Asian Development Bank, AFD at OPEC Fund sa pagpondo sa Refuel Project. Ang Walang Gutom program ay flagship initiative ng Marcos administration para malabanan ang gutom sa pamamagitan ng sustainable at inklusibong pamamaraan. Rod Azurin para sa PI News, Cordillera. Binigyang diin ng FIVOX ang kahandaan sa anumang sakuna gaya ng lindol. Ayon kay Jessie Gurat, FIVOX Baguio Field personnel, pinakamainam pa rin na maging handa lalo na at wala pang instrumento na maaaring makapredict kung kailan at saan mangyayari ang pagyanig. Sinabi rin nito na epektibo ang mga isinasagawang nationwide simultaneous earthquake drill kaya dapat lamang makiisa ang bawat isa at seryosohin ang pagsasagawa nito. We must always be prepared. Kasi disaster, hantay ang especially earthquake, we don't know when it will happen. But the least thing and the greatest thing that we can do and we can offer here in our society is that we must be prepared at all times. We must know what to do before, during, and after an earthquake. So we must be responsible to ourselves, and of course we must be responsible also in our environment. Sumailalim sa Rapid Earthquake Damage Assessment System o RADAS training ang Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council kasama ang kinatawan ng local DRRM offices ng mga kalapit na bayan, akadim at iba pang stakeholders. Ang RADAS ay binuo ng DOST FIVOX na nagbibigay ng science-based data para sa mabilis at informed decision-making. Ang nasabing teknolohiya maaaring makapag-simulate ng epekto ng lindol, na mamonitor nito ang panganib at nagbibigay ng near real-time risk assessment na makatutulong upang mabawasan ang disaster risk. Ayon kay Jessie Gurat, FIVOX Baguio Field personnel, isinasagawa ang RADAS training para sa mga lokal na pamahalaan bilang katuwang ng mga ahensya sa disaster management. Makatutulong din ang RADAS sa urban planning at policy making. Nakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan ang mga pamilyang na-isolate sa mga barangay sa Malibkong at sa Tinag sa lalawigan ng Abra na naapektuhan sa nagdaang mga bagyo.
Nitong October 15 na iparating sa kanila ang mga pagkain at iba pang pangangailangan sa pamamagitan ng airlift operations. Mahigit 2,000 family food packs kabilang na ang mahigit 1,500 packs mula sa provincial government at mahigit 600 mula sa DSWD ang naipadala sa mga nasabing lugar. Isinagawa ang operasyon sa tulong ng AFP Northern Luzon Command, Tactical Operations Group 1 at Tactical Operations Group 2 at Philippine Air Force sa pakikipag-ugnayan ng Office of Civil Defense Cordillera. Patuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang sakuna. Isa sa mga proyektong inilunsad ng pamahalaan ay ang Project Sigla for Tadyangan. Mga benepisyaryo nagpahayag ng pasasalamat sa gobyerno. Si Nika Abrenica para sa detalye. Mahigit 300 benepisyaryo ng Sigla Project ang nakiisa sa selebrasyon ng National Shelter Month 2025 nitong ika-15 ng Oktubre. Sa pangunguna ng Department of Human Settlements and Development, katuwang ang Chamber of Real Estate and Builders Association Incorporated. Layunin ng proyektong Sigla o Solidarity for Inclusive Growth and Livable Areas na gawing maayos, inklusibo at komportableng tirahan ang mga resettlement areas para sa mga benepisyaryo. Meron kasi tayong mga awarding of financial assistance to beneficiaries. So for this year, ang nakita natin na awardees are from the Tadyangan Socialized Housing. So alam natin kasi in terms of vulnerability, inclusivity, nakikita natin talaga sa Tadyangan. And that is also part of the community development na function ng ating department. So si Tadyangan kasi madaming mga nakatira doon ng mga persons with disabilities, no, mga bulag and yan. So and just recently during the earthquake na naganap nung last week, may mga bahay din na may mga natamaan din. Hindi siya totally damaged pero may mga cracks na rin sa kanilang bahay. Ang Tadyangan Resettlement Homeowners Association Incorporated ang benepisyaryo ng Project Sigla na ipinatutupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa benepisyaryo ang mga displaced dahil sa mga nakaraang sakuna at iba pang informal settlers na nangangailangan ng relokasyon. Sir, bali, ija area mi gamin po kat adungay ti na affected ija earthquake. So ngay so tikas lang kinita ni disud. Biglaan mat nga dapiman ti nang nag-itid nga dagos, iso nga dijay po iti may nga ni-receive tata. Nagpapasalamat ako sa mga tumulong, ayan, sa mga nagbigay ng financial assistance sa ating mga kababayan doon sa NHA. So, thank you very much. Walang hanggang pasasalamat po. Lubos na nagpapasalamat ang mga benepisyaryo sa DHSUD at iba pang ahensya ng pamahalaan na patuloy na tumutulong para sila ay muling makabangon at magkaroon ng bagong tahanan. Nika Abrenica para sa PIA News, Cordillera. Ginagamit ng Philippine Military Academy o PMA ang e-games bilang alternatibong learning tool para sa military tactics. Sa ilalim ng nasabing estratehiya, nasa-simulate ng mga kadete ang real-time operations na palalakas ang kanilang decision-making at nahahasa ang kanilang tactical leadership. Nilinaw ng akademya na hindi ito kapalit ng training kundi force multiplier sa modernong battlefield. Una nang inihayag ng pamunuan ng PMA na ang idaragdag din sa nahasang curriculum ng akademya ang cyber warfare, artificial intelligence, asymmetric warfare at drone warfare. Alinsunod sa pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operations, inilunsad ng Police Regional Office Cordillera ang Squadron Unit Project kamakailan. Ang Squadron ay acronym na ibig sabihin ay Smart Quadrotor Unit for Advanced Deployment, Detection, Reconnaissance, Observation, and Network Enforcement. Layunin ng inisyatibo na ma-institutionalize ang paggamit ng remotely piloted aircraft system o drone sa Cordillera at mapalakas ang pagpapatupad ng batas, pagpigil sa krimen, public safety at disaster response operations. 50 miyembro ng Procar Squadron na binubuo ng mga pulis mula sa iba't ibang unit ang nagpamalas ng kanilang kakayahan sa drone drill.
Ayon kay Procar Director Police Brigadier General Erickson Dilag, malaki ang naitutulong ng paggamit ng drones lalo na sa pagpapalakas ng police visibility at operational efficiency sa saan mang sulok ng Cordillera. Patuloy ang distribusyon ng Department of Transportation Cordillera at Land Transportation Office ng motorcycle license plates. Ayon kay DOTR Car Regional Director Glenn Dumlao, mahigit 62,000 na license plates ang backlog sa Cordillera mula 2014 to 2016. Sa pamamagitan ng iba't ibang inisyatibo ng tanggapan, nasa 53,000 na plaka na ang kanilang naipamahagi. Kabilang sa kanilang inisyatibo ang plate distribution caravans, waras plaka, at community-based outreach para mapabilis ang distribusyon ng plaka ng mga motorsiklo. That was the promise of the no less than the president. Na amin di 10 million nga or 7.5 to 10 million nga backlog nationwide, it should be given before October 31. And that was then the target date. Pero kanyami hadapin ay 8,000 or 9,000 nga utang mi. Pero di nga kwentaan 20 days mawanin basta we really work. Hinihikayat ng Commission on Elections o COMELEC ang publiko lalo na ang mga kabataan na magrehistro para makaboto sa 2026 elections. Simula sa Lunes, Oktubre 20 hanggang May 18, 2026 ay bubuksan na ang voter registration sa mga COMELEC offices 8 a.m. to 5 p.m. Lunes hanggang Sabado kasama na ang holidays. Pinaalalahanan ng COMELEC ang mga magrerehistro na magdala ng isang valid government-issued ID. Hindi tatanggapin ang sedula, barangay issued certificate at barangay ID. Ang barangay and sangguniang kabataan elections ay gaganapin sa December 2026. Pinalawak pa ang Benteng Bigas Meron na program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan maaari nang makabili ang vulnerable sector sa kadiwa ng Pangulo sa Benguet Provincial Capital. Karagdagang detalye mula kay Camille Beray. Sa mas pinalawak na Benteng Bigas program, sinimulan na rin ang pagbebenta ng murang bigas sa Benguet Provincial Capital sa La Trinidad sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Ang bawat kilo ng bigas ay ibinenta sa presyong 20 piso. Ang isang tao ay maaaring bumili ng 10 kilos ng bigas at ibinebenta ito sa halagang 200. BBM Rice is subsidized po siya ng Department of Agriculture, kaya naging 20. Eksklusibong ibinebenta ito sa mga vulnerableng sektor kagaya ng mga persons with disabilities, solo parents at senior citizens. Inihayag ng mga mamamayan ang kanilang positibong reaksyon sa murang presyo ng bigas. Yung program ng Pangulo sa ng 20 pesos per kilo ng rice para siguro tulong sa mga senior, lalong-lalo sa aming mga walang hanap buhay. Gusto namin yan kasi happy ang ganitong walang trabaho at walang pagkuhanan ng ganito. Gusto namin yung yung presyo. At least may program silang mababa ang presyo. Nakabukas ang kadiwa ng Pangulo ngayong Lunes hanggang Biyernes. Kinakailangan dalhin ang valid ID at ecobag sa pagbili ng bigas. Bukod sa Benteng Bigas program ay nagbenta ng mga produktong lokal, gulay at itlog ang kadiwa ng Pangulo sa Benguet Provincial Capital Lobby. Makikita rito ang iba't ibang produkto kagaya ng sugarcane drinks, handicrafts at chips na gawa sa gulay. As a registered nutritionist dietitian kasi, nagpo-promote din ako ng mga healthy drinks. So, ito yung naisipan ko na products, kagaya nitong sugarcane juice. So, fresh siya. And then, may bago ako ngayon, yung mixed fruits. Tapos, nilagyan ko lang siya ng jasmine tea. Yun po. Marami kaming na-benefit as for me kasi na-showcase ko yung mga product ko, yung mga iba-ibang product na ginawa ko. So, yun talaga yung na-benefit. Although meron ang online, pero much better talaga yung naipapakita namin talaga actual yung mga product namin.
Patuloy na ipinatutupad ang proyektong ito, alinsunod na rin sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit ang abot-kayang bigas para sa bawat pamilyang Pilipino sa bansa. PIA SLU Intern Camille Beray para sa PIA News Cordillera. Kaugnay sa nasabing balita, sa tulong pa rin ng kadiwa na programa ng pamahalaan, naibenta rin ang abot-kayang bigas sa mga consumer sa Baguio City. Ito ay bahagi ng selebrasyon ng Health and Nutrition Caravan. May ulat si Samantha Barhel. Sa pagdiriwang ng Health and Nutrition Caravan 2025, inilunsad ng City Veterinary and Agriculture Office ang Kadiwa on Wheels sa Baguio City Health Services Office sa T. Alonso Street. Ang isang tao ay maaaring bumili ng 25 kilo ng bigas sa halagang 875 pesos. Dahil sa tulong ng Kadiwa, Piman, libre tiga, libre ang kwan, delivery dito. Kami lang ang nagtitinda. Bahagi ng layunin ng Kadiwa na maghatid ng abot-kayang produkto direkta mula sa mga magsasaka at kooperatiba para sa mga mamimili sa lungsod. Ito ay bukas para sa lahat ng consumer upang masigurong lahat ay may pagkakataong makabili ng abot-kayang bigas. Ang Kadiwa kasi hindi yan free. So we are buying it in a subsidized na amount, yung rice, and then yung other vegetable products. So kung gusto ng mga beneficiaries na bumili, they can. And then that is all, open to all naman. Bukod sa murang bigas, maaari ring makabili sa Kadiwa on Wheels ng mga gulay, itlog, tinapay at iba pang lokal na produkto tulad ng suman at honey. Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng suporta ang mga lokal na magsasaka at naihahatid ang mga produktong agrikultural direkta sa komunidad. Patuloy na isinasagawa ng City Veterinary and Agriculture Office ang mga ganitong aktibidad bilang suporta na rin sa adhikain ng administrasyon na mailapit ang abot-kayang bigas sa mga Pilipino. Ito si Samantha Verhel para sa PIA News Cordillera. Ipinatutupad ng Department of Education ang Academic Recovery and Accessible Learning Program upang matugunan ang learning gaps. Dito binibigyan ng libreng tutorial support ang mga estudyanteng nahihirapan sa pagbabasa, matematika at siyensya. Kumusta kaya ang implementasyon nito sa Cordillera? Yan ang tinutukan ni Richard Dave Abrehal. Isang buwan na mula nang ilunsad ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa Cordillera. Ibinahagi ni DepEd Baguio Curriculum Implementation Division Chief Juliet Sanad na ang ARAL program ay para sa mga mag-aaral na nahihirapang makasabay sa academic curriculum. We have this assessment that we are conducting, PhilErie, and we have the Carla. This assessment will tell us if the learners is within the grade level, the standard. But if it's not, then this will tell us. So this will become now the beneficiary of this ARAL. So for example, the learner is supposed to be in grade 3. She is now in the level of her reading abilities in grade 1. So these are the beneficiaries of this Academic Recovery and Accessible Learning Program. Ilan sa mga magulang, suportado ang ARAL program para sa kanilang mga anak. Natutuwa rin sila na makita ang kanilang anak na lalong nagsusumikap matuto sa kanilang pag-aaral. May binibigay kasi yung mga teacher na babasahin nila, tapos tuturuan na lang namin ulit sila sa bahay. Para mas encourage din na hindi lang yun nasa book yung binabasa. Dati tamad talaga yung anak ko magsulat tsaka Tapos ngayon pag uwi niyang, lagi niyang sinasabi, sabi daw ng teacher magbasa. Yun na, parang nakaka-encourage. Maganda naman siya. Nakakatulong din sa mga bata na nagbigay sila ng ARAL program. Ayon naman kay Ludivina Guerrero, isang ARAL program tutor, maganda ang epekto ng programa sa mga mag-aaral, kung saan mas natututukan sila sa kanilang mga aralin. Motivation ko kasi gusto ko by itong second sem, makakabasa na yung bata. Para naman, makacope up siya sa mga ibang bata.
Kasi sa amin sa DepEd, no child will be left behind. Kailangan ma-equal footing sila. Kaya nga nag-aaral program kami kasi nga yun, kagaya ng isang bata, talagang very behind siya. Mahirap siyang maki-cope up. Kaya yun ang tutok natin. Ang aral program ay isinasagawa tuwing pagkatapos ng klase ng mga bata. Nakadepende sa bata kung anong aspeto siya tututukan, batay sa mga asignaturang kailangan pa niyang pagbutihin. Richard Abrehal para sa PIA News, Cordillera. Bilang pagsusulong sa magandang nutrisyon ng mga bata, inilunsad sa Baguio ang Adopt a Child program. Ano kaya ito? Alamin sa report ni Cherry Ann Castro. Inilunsad ang programang Adopt a Child sa Baguio City Health Service Office sa pangunguna ng Nutrition Division. 50 batang kulang sa timbang ang nabigyan ng tulong medikal. Ilang organisasyon at pribadong individual ang tumulong upang magtagumpay ang programa. We have launched this program na may mag-a-adapt sa kanila, pero hindi yung adoption na iuwi yung bata, i-adapt for the improvement of their nutrition. This will be a 6 months program. So yung mga sponsors natin are individual, private individuals, may mga agencies naman, anybody can adopt. Sa loob ng 6 na buwan, ang mga nasabing bata ay sasailalim sa feeding program. Mayroon ding mga sponsors na inaasahang magbibigay ng tulong pinansyal. Pagkain, gamot, edukasyon, kalusugan at tulong medikal ay ilan lamang sa matatanggap ng mga bata. Layunin ng programa na matulungan ang mga batang malnourished upang sila ay lumaking may sapat na nutrisyon sa katawan. Itong program na to, first time ko kasing sumali. Kaya para sa akin, malaking tulong to para sa baby ko. Tapos, hindi rin siya naman yung mahirap na process kasi lagi naman ako sa health center, nagmo-monitor naman ako. Kaya doon nila napili. Pinili kasi nila yung mga underweight. Patuloy na naghahanap ng mga benepisyaryo ang nasabing programa upang maraming bata pa ang kanilang matulungan. Ito si Cherry Castro para sa PIA News, Cordillera. Halos 1,000 residente ng Bacon, Benguet ang nagbinipisyo sa iba't ibang serbisyo sa Healthier Benguet Caravan na isinagawa kamakailan. Sa naturang caravan, inilapit sa mga mamamayan ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan gaya ng medical dental services, paralegal and veterinary services, real property tax collection at iba pang serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nagkaroon din ng distribusyon ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at iba pang serbisyo. Pinasalamatan ni Governor Melchor Diclas ang lahat ng kanilang partner agencies at opisina sa matagumpay na caravan. Siniguro rin nito ang paglalaan ng pondo para sa Municipal Rural Health Unit upang mapalakas ang health services sa bayan. Ang susunod na Healthier Benguet Caravan ay gaganapin naman sa Sablan sa Oktubre 23. Patuloy ang pagpapalakas sa mga bombero hindi lamang sa pag-apula ng apoy kundi sa pagresponde sa lahat ng klase ng emergency, kabilang na ang pagbaha at search and rescue operation. Kamakailan ay nagsagawa ang Bonded Fire Station ng rubber boat familiarization training para sa kanilang mga personnel. Layunin nito na mas mahasa pa ang kanilang kapabilidad sa pag-operate at pagmaniobra ng rescue boats sa anumang water-related incidents. Nabigyan ng mga bombero ng hands-on training sa paggamit ng rubber boats kung saan napalakas pa ang kanilang kahandaan sa panahon ng sakuna. Itinataguyod ng mga guro sa Tadjan Mountain Province ang pagpapayaman sa kultura at pangangalaga ng mental health. Nagpaligsahan sa iba't ibang mga katutubong laro ang mga kabataan, guro at komunidad ng Barangay Masla sa Tadjan Mountain Province nitong Martes. Ito ay bilang pagdiriwang ng Teachers Day, Indigenous Peoples Day at Mental Health Day. The event aimed to honor teachers, celebrate indigenous culture,
and promote mental wellness. The students learn and experience the traditional practices like linangasan, binayuan, tinubakan, and cookfest that features indigenous dishes, things they rarely see or experience today. These activities help them connect with their roots and feel proud of their identity. The games and group tasks also gave them a break from gadgets, encouraging teamwork, leadership, and emotional refreshments. Ang nasabing aktibidad ay naging matagumpay sa pagtutulungan ng iba't ibang mga sektor. The event was successful because everyone was together. It was led by the Supreme Secondary Learner Government, the Sangguniang Kabataan of Masla, the Parents Teachers Association, with the support of the Barangay LGU, and Masla Fire Substation. While the event focused on students, it also helped teachers. It gave them a chance to relax, enjoy, and bond with the students outside the classroom. Even with limited rest, this kind of activity helps them recharge and reflect. It also supports SSLG's Project PAT and connects well with learning goals across subjects. Itinampok sa paligsahan ng binayuan, linangasan, tinubakan, sapon-iit at pigadan, sanggol, cookfest at iba pang mga laro. Ang aktibidad ay may temang honoring knowledge, heritage, and health. Ipinasakamay ng Department of Agrarian Reform Provincial Office Kalinga ang mahigit 1,000 white meat type chicks at mahahalagang poultry livelihood materials sa Liwan Agrarian Reform Beneficiaries Association o LARBA sa Barangay Liwan West, Rizal, Kalinga, Kamakailan. Ang nasabing inisyatibo ay bahagi ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. Kabilang sa livelihood package ang poultry drinking bowls at iba pang kinakailangan upang makapagsimula ng poultry production enterprise ang LARBA. Layunin din ng turnover na masuportahan ng grupo sa pagtatatag ng sustainable income generating activity habang tumutulong sa local food security at poverty reduction. Sa turnover ceremony ay sinagawa rin ang strategic capacity building session kung saan ipinahayag sa mga partisipante ang mahahalagang aspeto ng poultry production kabilang na ang planning. Ayan, Clint, malamang nagtataka ang ating mga viewers kung bakit ganito ang ating kasuotan. Ngayon nga Oktubre, ipinagdiriwang itong Indigenous Peoples Month and we are helping to promote yung pagkakakilanlan ng ating mga kababayan dito sa Cordillera. At itong ang kasuotan namin ngayong hapon ay mula sa Paracelis Mountain Province. Kaya naman ay abangan natin ang aming mga balita sa susunod na linggo at makikita ninyo ang iba pang kasuotan dito sa Cordillera. Ayan, so yan lamang nila sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ibasco Gasingan. At ako naman po si Clint Isvan Totanes, Naimbag Amalang.